Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang ko na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang po ba ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin ngayon for today's video, sa politics tayo guys. Vice President Inday Sara Duterte nayayanig sa confidential fund. Dahil hindi madepensahan, kaya ngayon na nagiging balisa na siya. Naglalabas na siya ng mga statement laban sa mga bumabatikos sa kanya. Particularly, itong si Franz Castro ng Party List at Makabayan Black at si Senator Risa Ontiveros. Yan guys, napakainit na balita ngayon yan guys. Ganyan pa lang. Kahapon naglabas ng statement at rumes back kagad itong si Risa Ontiveros at mamaya papakita natin. So, paano nga ba ito nagsimula? Kasi baka marami sa inyo ang hindi nakasubaybay dito at na ngayon lang papanood o naririnig sa social media o sa balita ang confidential fund. Bakit ba mainit ngayon at talagang pinag-uusapan ng taong bayan? So, nagsimula kasi ang lahat guys ganito. Umpisa natin sa simula. So, nung kasi nga last year, December 2022, lahat ng opisina ng gobyerno, meron silang tinatawag na final report. Diba? So, kung magkano yung ginastos mo, sa budget mo ngayon. Yun. So, nung nag-submit ng financial report si Vice President Inday Sara sa COA, nakakita ngayon ni Franz Castro. Bakit meron diyang 125 million na confidential fund? Na which is wala namang nakalaang budget dyan, o ang tawag nila dyan, items. Wala namang item dyan na nakalagay nung 2022. So, pinag-usapan natin guys, 2022, na iniwang budget ni Leni Robredo, di ba? Kasi hanggang June lang last year. Tapos, pagkatapos ng eleksyon, ang umupo na si Sara Duterte. So, natural, nakalahati ang taon, hindi niya naubos lahat. Kasi ang mangyayari dyan, pag hindi mo naubos lahat guys, ibabalik mo sa National Treasury kasi savings yan ng bayan. So dahil dyan, nung nakita niya, naglabas ng statement itong si Franz Castro. Ito guys yan, nandyan sa screen. Ang sabi niya dito, BB accused of spending 125 million in funds in 19 days. Basahin natin. The OBP, sabi niya, spend the whole 125 million confidential fund given to the office of the president, given to the office in a span of 19 days pa. Yan. From December 13 to December 31. This translates to 6.5 almost or 7 million per day. House Deputy Minority Leader Franz Castro said in a statement. So yun guys, napakalinaw, no? Ang sinasabi niya dito, yung 125 million, nakita nila sa sinabit na papel mismo ni Inday Sara na gumastos sila guys ng 125 million within 13 days. So, ibig sabihin, nasa 6.5 to 7 million ang kanyang ginastos hanggang sa maubos ito sa December 31. Dahil kapag hindi niya naubos guys, ibabalik ito sa kaban ng bayan. So, dahil dyan, rumes back naman itong si Inday Sara. Naglabas din siya ng statement kasi mahilig siya statement itong si Inday Sara. Sabi niya, ayun, nandiyan din ulit sa screen nyo, sabi niya dito, the sitting disdain overwhelming Franz Castro. This day is a hardly concerned even by her capacity to string serious allegations against the office of the Vice President over 2022 confidential fund. We welcome the proof and she recommended for the Commission on Audit to do on 2022 OBP confidential fund. But today, sabi niya, Ms. Castro doesn't deserve an explanation because she did not come
to class prepared like a good teacher. All she did was widely and masterfully arrange some allegations against me and the OBP, which all be answered once the proof is done and during the budget hearing. Meanwhile, I hope I find gratification rate over through my impeachment from office. Enjoy, sabi niya. Diba? Matapang. Ang sabi niya, wini-welcome natin yung allegation ni Franz Castro, di ba? Sabi niya, welcome, di ba? At sabi niya, si Castro, sabi niya, si Franz Castro, hindi niya deserve ang explanation. Kasi para lang siyang teacher na hindi naka-prepare sa kanyang school. Siguro, sinasabi niya, wala siyang ebidensya, wala siyang masyadong ipapakita. Ganon. At sabi niya, na ang allegation, sabi niya, against me and OVP, which all be answered on the proof on the budget hearing. So, ibig sabihin nito, i-prove niya daw. Sasabihin niya lahat pagdating ng budget hearing sa Kongreso. So, ngayon, nagkataon naman, talagang malapit na yun, isa pa naman ngayon, budget hearing na sa Kongreso at saka sa Senado ngayon, guys. So, ngayon, nagkaroon ngayon ng hearing. Yun na nga, ito na guys. Sa mga hindi nakakasunod, nagkaroon ng hearing after na present itong si Inday Sara ng kanyang proposed budget sa 2024. At itong natapos na yun. At itong si Sandro Marcos, guys, talagang inimbok kagad. Tinapos na kagad na wala nang tanong-tanong, sabi niya. Wala nang basi-basiin, tapos na ang budget hearing. Magbotohan na lang tayo na wala nang tanong-tanong. Di ba? O siyempre, yung nandyan, 21 na congressman yan, congresswoman, nagbotohan sila. So ngayon, nagsasalita pa itong si Franz Castro. Sabi niya, i-object, sabi niya. Sabi niya, i-object, kailangan kung magsalita, kailangan malaman ng taong bayan, yung 125 million. At ang sabi ni Sara, di ba, napakatapang niya, harapin kita. Sasabihin ko sa'yo siya ng budget hearing. So, ano nangyari? Habang nagsasalita si Franz Castro, pinatayan ng mic. Para bang may iniiwasan, ayaw na marinig. Kasi naka-live yan guys sa Kongreso. Tapos biglang tumayo lang si Bibi Sara, nagsi-alisan na. Ano, parang bastos ang dating, di ba? So guys, atin mo nang panoorin yung video na yan para makasunod kayo sa istorya natin na kung saan ay nagbotohan na para hindi na magsalita itong si Franz Castro at matapos ng 15 minutes yung budget hearing. So ito na guys, pasok!
So yun guys, napanood nyo, di ba? Nakita nyo, yung mga congressman, di ba? Para taratanta sila, nung nagsasalita nitong si Franz Castro, na nag-o-object siya, na kailangan marinding taong bayan, sabi niya, di ba, na kailangan ipaliwanag kung saan niya ginastos yung 125 million. So habang nagkaganon sa pinatay na siya ng mic. At ito namang si Sandro, nakita nyo, di ba? Talagang, dahil siya yung deputy majority speaker dyan, wala na. Tinapos na yung ano, para wala lang ang tanong-tanong, wala nang busi-busisi. Dahil nga daw sa courtesy, parliamentary courtesy, dahil mataas na tao to, dahil vice president. Di ba? Parang baliktad, di ba? Dapat nga, dahil vice president siya, dapat ipaliwanag niya ng mabuti, ng transparent. Di ba tapang ng statement na pinakita natin sa inyo, guys? Na sasagutin niya during the budget hearing. Ito na yun eh. Pero hindi binigyang pagkakataon itong Makabayan Black para nga itanong kung saan napunta yung 125 million na wala namang allocation ng budget noong 2022. So dahil dyan, lalong umusok itong mga Makabayan Black at lalong na-expose itong si BP Sara sa confidential fund. Kumalat hanggang ngayon, mainit pa rin ang usapan. So ngayon, pagkatapos ng hearing sa Kongreso, siyempre, aakit na yun sa Senado. So sa Senado naman, ang nagtanong na matindi lang yan, itong si Risa Ontiveros at si Coco Pimentel. Eh dahil yung mga ibang senador, tignan nyo guys, pagmasdan nyo, pag nagsasalita na si Coco Pimentel, itong si Sherwin Gatchalian at si Francis Tolentino, pag anong gana lang, parang wala nangyayari. Parang hindi sila interesado sa tinatanong ni Coco Pimentel. Diba? Eh kung tutuusin, dapat ano sila dito, nakapokus sila dahil kaban ng bayan na pinag-uusapan dito. Hindi naman pera ito ni Sara Duterte, di ba? Kaban ng bayan dito. Ipakita niyo na may malasakit kayo. Kailangan nga lahat sila nagtatanong eh, di ba? Kung talagang ipairalin nila ang kanilang pagkasenador na silang representative natin bilang mamamayan, dapat mabusisi sila kahit na piso lang yan. Dapat hahanapin nila, di ba? So, ayan guys. Panoorin muna natin yung tanong ni mismong si Coco Pimentel doon sa 125 para mapatunayan kung talagang nakatanggap nga si Sara Duterte o hindi. So ito na guys, pasok!
So yun guys, napanood nyo, di ba? Ano sabi ni Coco Pimentel? Totoo ba, sabi niya, nagkaroon ng confidential pa noong 2022 na wala namang item at tumanggap ka, totoo ba na tumanggap ka ng 221 million kasi yun ang kabuuang perang na tanggap niya. So ano sagot ni Inday Sara? Ang sabi niya, hindi ako sure sa amount, sabi niya, pero bumulong, di ba? Bumulong yung katabi niya, sabi niya, tama. Tama, sabi niya. 221 million yun. Sabi niya, ang totoo niya, sabi niya, nirequest ko to nung August pa, sabi niya, at na-release nung December 13, 2022. Actually, yung oras nito, alam natin, 5:12. So, alas 5 na nung na-release. So, ibig sabihin, yung accusation ni Franz Castro, totoo pala, di ba? Siya mismo, inamin niya, di ba? Inamin niya na, oo. Sabi, inadmit niya na. So, wala nang kailangang patunayan dun dahil talagang inadmit niya na mismo. Hindi niya naman sinabi na, hindi totoo yan. Wala akong nakuha ang perang ganyan. Siya mismo, nag-request pala. At matindi nito, galing pala sa Office of the President, na galing sa contingency fund. Kaya pala, si Sandro Marcos, di ba? Kung napansin niya doon sa unang video, tinigil ka agad. Tinigil ka agad yung session nila, yung pala, sablay, sabit ang kanyang tatay, nandun nang galing. Baka ayaw din niyang marinig yun. Kasi baka sabihin ni Franz Castro, galing sa tatay mo to eh. Siya nag-approve pero walang approval ng Kongreso. Kaya ngayon, ang pinagtatalunan talaga ngayon, nalabag sa batas yan dahil wala namang nakalaang budget nung panahon ni BP Lenny. Kaya ngayon guys, lumalabas, sinasabi ni Inday Sara ngayon, kahapon lang, na parang nag-i-imagine lang daw itong si Senator Ontiveros at si Franz Castro na wala naman daw nilalabas na ebidensya, pawang paninira lang o attack lang sa kanya. Sabi niya, di ba? Diyan sa kahapon. Mamaya i-play natin yung video. So, ngayon, tanong ko sa inyo, guys. Diyan sa napanood yung video, hindi ba matibay yung ebidensya dyan? Di ba? Inamin mismo, inadmit ni Inday Sara na nakatanggap siya, pinasa, para pasalod ng Ujinikas nitong si Bongbong Marcos Jr. Di ba? So, pera ng kabambayan niya, palipat-lipat lang sila, di ba? Kaya nga pinagbabawal yan, kaya nga labag sa batas dahil iniiwasan yung makurap, di ba? Naalala nyo guys yung Parmely, di ba? Yung budget sa DBM at saka sa DOH. Ngayon, nag-create sila ng isang agency na PSDBM o Procurement Service ng DBM para lahat ng kailangan ng hospital doon bibili. So, pinasa lahat doon yung budget ng DOH. So, ano nangyari? Yun, nagka-Parmely scandal. Na yung Parmely, puhunan lang 600,000. Ang na-close nilang deal dyan, nasa 12 billion. Na-vlog na natin yan, guys. Di ba? So, ganyan ang iniiwasan ng gobyerno. Kaya maraming safety yan kailangan bago maglipat ng pondo ng bayan. Merong approve ng Kongreso. Ito naman, congressman ng mga to, congresswoman na yan, wala eh, hindi kumikibo eh, di ba? Yan ang trabaho nila, kaya parang may check and balance para busisihin ang pera natin, guys. Para busisihin. Pera natin lahat to, janitor ka man, security guard, factory workers, di ba? Opisina, OFW, pera natin lahat to, tax to, galing sa tax. Kaya kailangan, kung nakita nyo, di ba, tumaas lahat 21. Tatlo lang ang nagtatanong, di ba? Eh, dapat silang lahat nga magtanong eh. Dahil pera ng kabambayan to. So, anong lumalabas dito? Yung interest nila, para lang doon kay Inday Sara, hindi sa kaban ng bayan. Kasi kung sino yung pinagtatanggol mo, doon ang interest mo. Di ba? Common sense lang eh. Di ba? Ngayon, kung hindi mo pinagtatanggol si Sara, kumakalaban ka sa kanya, kagaya nila Franz Castro at Ontiveros, sa panig ka ng gobyerno, sa taong bayan, kasi pera yung pinapausisa mo. Pero kung sang-ayon ka lang sang-ayon, yes boss ka lang ng yes boss, pag pinaproteksyonan mo yung kaalyado mo, di ba? Dahil vice president ba yan? Hindi yun naman lahat pera yan, pera ng kaban ng bayan. Bakit wala man nagtanong doon sa 21
na congressman. So, kaya latest ngayon, naglabas si Inday na yun na nga, parang drama-drama lang daw itong si Risa Ontiveros at si Franz Castro at kung ano-ano nang pinagsasabi niya. Nililihis na guys yung issue. Sabi niya, itong si Franz Castro daw, kidnap, pero kung ano-ano mong paratang niya, patunayan na lang niya, di ba? Kasuhan na lang niya. Walang pakialamang taong bayan sa kaso ni Franz Castro. Di ba? Kung mapatunayan niyo, ipakulong niyo yan. Kung NPA yan, ipakulong niyo yan. Wala tayong pakialam yan. Kaya tayo umaayon ngayon kay Franz Castro at kay Senador Ontiveros. Dahil pera ng taong bayan ang pinagtatanggol nila. Ang interest nila. Di ba? Napak-common sense lang. Di mo kailangan kang matalino tao dito. Kung saan ka nakapanig, doon ang protection mo. Yung share, pinaprotektahan mo, di ba? Doon ang interest mo. Malinaw yan, dalawa lang yan. Yung politiko o yung kaban ng bayan. Di ba? So narito guys, yung latest video, panoorin natin guys, yung patutsada ni Sara Duterte kay Risa at saka kay Franz Castro, pero durumes back agad. Itong si Risa Ontiveros, sabi niya, walang drama dito, trabaho lang. Parang ako po may kasalanan, sabi niya. Alright? So tingnan natin guys, ito. Pasok! So yun guys, napanood nyo, di ba? Ano sabi ni Sara? Wala naman silang ebidensya, sabi niya, di ba? Parang puro atake lang. At dinadaan-daan lang sa drama. Yan ang sabi ni Sara, parang nag-i-imagine lang sila, sabi niya. Pero hindi natin maintindihan dito kay Sara guys. Hindi naman tayo matalinong tao, hindi naman tayo abogado. Pero siya, abogado. Ano bang hinahanap niya ang ebidensya? Di ba? Itong si Inday Sara. Yung 125 million na sinasabi ni Franz Castro tsaka ni Senador Ontiveros, hindi naman yan imbento. Imbento ba yan? Hindi yan imbento. Galing mismo sa kanya yan. Nireport niya sa COA, sa kanyang financial report sa year end 2022. At nakita ng COA na plug siya. Di ba? Na plug siya. Ngayon, paano nalaman ni Franz Castro? Congresswoman siya, di ba? Binibigyan ng dokumento, lahat ng opisyal. Nakita niya. Di ba? Imagine mo, ang daming guys, ito ang daming congressman at congresswoman. Nasa 307 siguro sila. Total, buong bansa. 307 walang nakakita nun. Si Franz Castro lang, guys. Di ba? So, sino ngayon lumalabas ang may malasakit sa kaban ng bayan? Hindi ba siya lang? Yung tatlo lang, si Manuel, tsaka yung si so yung party list na Gabriela, itong si Arlene Brosas, di ba?
So sila lang ang nakakita. So ibig sabihin yung ibang congressman na 300 plus, ano yan? Yes, boss lang, yes, boss. Walang busisi, di ba? Pag binigyan sa kanila yung mga financial report ng mga opisyal, particularly president, vice president, okay na, wala nang tanong-tanong, wala nang question, nakita, na bulgar, na expose. Kaya ngayong balisang-balisa, itong si Sara Duterte. Kaya nga sabi ni Risa, di ba, trabaho lang to. Akala ko ba mabubuhay siya ng walang confidential ban? Bakit siya ngayon nagnangak na labas ng statement, di ba? Paratang ng paratang. Totoo naman yun, dito invento, di ba? Napakalinaw at inadmit niya mismo yan. Napanood nyo naman, guys, di ba? Para may mga resibo yun, guys. Para dito sa vlog natin, hindi invento. Dokumentado to, guys. May video pa, di ba? So, yun ang ano natin. Kaya ipaliwanag na lang. Sabi nga ni Risa, ambis na ilis yung issue, iwasan, ipaliwanag na lang sa taong bayan. Saan ginastos? Napakalito ang 125 million. At bakit gumastos siya ng 7 million halos araw-araw sa loob ng 19 days para lang ubusin ang pera. Ngayon, anong mangyayari to? May lumalabas na i-impeach daw siya, pwede siyang impeach. Sabi ng isang professor na napanood natin, si Antonio Contreras, isang political law professor, impeachable offense daw to. Ngayon ang tanong, pag in-impeach ba yan, may mangyayari ba yan? Unang-una, alam naman natin, walang mangyayari dahil numbers game yan. Di ba? Hindi nga nasilip ng 304 na congresswoman itong 125 million. Lalo na sa botohan. Nakita nyo naman kanina, di ba? Budget hearing pa lang yan. Ang laban, 21-3 ang laban, di ba? Napanood nyo naman. So, ganun dito parang ibabasura lang. Pero kung ako kila Franz Castro, guys, Ricento Veros, iyaan yan. File yan ng impeachment complaint para malaman lang ng taong bayan. Ngayon, kung malinis na yung pangalan nila at hindi ibabasura yan, maklear yung pangalan niya, di ba? Na wala talagang anomalya dyan. Walang ninakaw na pera ng bayan. Malinis siya. Kung wala silang tinatago, walang dapat ikatakot. Pero kung ganyan-ganyan lang, guys, di ba, na umiiwas-iwas lang, wala yan. Para may iniiwasan. Kung maging patas lang at yung mambabatas natin, yung Kongreso, gagawin lang ang kanilang tungkulin bilang representative, at aakyat sa Senado, makikita rin natin sa mga senador. Although ngayon, nakikita na natin kung sino yung hindi umuusisa at umuusisa at yung may pakialam at sa walang pakialam sa kaban ng bayan. Di ba? So, walang mangyayari gano'n. Importante, ma-expose yan. Kaya kailangan mapile ng complaint. Kung hindi naman, pag-uusapan yung legality. Dahil nagsabi na itong si Coco Pimentel, si Franklin Drilon, na 2 Senate President yan. Sinabi nila illegal yan, bawal sa konstitusyon niya. At yung si Antonio Contreras, di ba? Sinabi niya, ano rin yan, impeachable offense din yan. So, siyempre, kanya-kanyang panig yan kung sino paniniwalaan. Kaya maganda, babasahin sa korte. Pero, para sa atin naman, taong bayan, guys, ang concern natin dito, sa panahon ngayon, napakamahal ng bigas, di ba? Hindi nga magkanugaga si President Marcos, naglabas na ng price cap, dahil nararamdaman nila ang hirap ng taong bayan. Yung gulay, mataas na rin. Di ba? Kasi namamalengke tayo. Lahat na. Mataas na. Tapos, di ba? Last year, malaman natin, 7 million araw-araw siyang ginagastos. Inubos ng 19 days ni Sara yung pondo ng confidential fund. At nung panahon ngayon, guys, kung maalala nyo, di ba? Yung sibuyas, pumapatak na ng 800 yan. December yan eh. Diba? In demand yan ng sibuyas. Pero sila pala nagwawaldas ng 7 million na kailangan ipaliwanag. Kung wala namang ginawang anomalya, hindi malinis. Walang dapat ikatakot. Diba? So, hanggang dito na lang guys. Abangan nyo ang susunod nating vlog. Thank you very much po.